Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po siya ng World Radio International True White, Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ang iyo po lingkod na nabibigay na mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan ko sa English na Child Dedication and Inquiry. Ang teksto po ay 1 Samuel chapter 1 verse 27 and 28. This is intended for October 12, 2025. Sa ating pong radio broadcast sa GMA Radio DWRA, broadcasting from Baguio City. Ito po ay marinig every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At kung kayo po ay may mga questions or comments, pwede kayong mag-text sa aking number 059-49325 and 0917-3134. 0917-700-3134. Yan pong aking mga number sa Smart at sa Globe, sa mga radio listeners na dito po sa Baguio, Cordillera Region, Pangasinan, of course, Benguet, and other places na nararating po ng ating signal. Of course, sa YouTube po, ina-advance natin ito ng 1 or 2 days before Sunday. Basahin po natin ating teksto sa 1 Samuel chapter 1 verse 27 and 28. Ganito po ang sinasaad sa wikang English. Ito po ay comment or statement ng isang mother. Ang pangalan po ng mother na ito si Hannah. She was praying to the Lord that she would have a son. Sabi niya sa kanyang record dito sa 1 Samuel 1:27-28 using the King James Version, "For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord." And he worshiped the Lord there. Ito po yung sinabi ni Hannah, recorded in 1 Samuel chapter 1:27 and 28. Ito po palang subject na ito na napili ng inyong lingkod, Child Dedication and Inquiry, is a request of a brother sa parte pong Mindanao, kasi may nagpa-practice doon sa mga congregations. Sa congregation niya siguro ng child dedication. So he was asking if I would be able to explain this particular subject matter dito po sa ating radio broadcast. So basahin po natin sa wikang Pilipino ang sinabi dito sa 1 Samuel, unang Samuel, Kapitulo 1, talatang 27-28. Ito pong sabi ni Hannah, "Hiniling ko sa kanya o sa Panginoon na ako'y pagkalooban ng anak, at binigyan nga niya ako. Kaya naman po inihahandog ko siya kay Yahweh o sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh o sa Panginoon. Yun po ang teksto natin sa 1 Samuel chapter 1 verse 27 and 28. Ngayon, bumako na po tayo sa ating introduction. This was an example of a mother lending her son to serve in the Lord's tabernacle during his lifetime. So ito pong panalangin na ito ay ehemplo o halimbawa ng sabi na nating binibigay niya sa Panginoon. Parang pinahihiram niya ang kanyang anak na lalaki na maglingkod sa tabernakulo ng Panginoon. Doon po sa Old Testament, bago po nagawa yung templo doon ni Haring Solomon, ang mga Hudyo po o ang mga Israelita ay sumasamba sa isang malaking tulda na ang tawag po nila ay tabernakulo. So itong si Samuel, inihandog ng kanyang mother na si Hannah ang anak na naipanganak na ibigay sa kanya ng Panginoon para maglingkod sa tabernakulo bilang of course later on pare o high priest. At iyon po ay para sa buong buhay niya. Now Hannah was barren actually for several years, and she prayed to God that if she would have a son, she would give him to serve the Lord. Yung pong sinabi sa 1 Samuel chapter 1
verse 10 to 11. So siya po ay baog na napakahabang panahon, and then suddenly nanalangin siya sa Panginoon at kung siya bibigyan daw ng anak, ihahandog niya o ibabalik niya ang anak niyon para maglingkod sa Panginoong Diyos. Yan po ang sinasabi dito sa 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 11. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ang pangalan po niya sa Filipino version, Ana, pero sa English, Ana. Ganito ang kanyang panalangin: Yahweh o Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan niyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi niyo ako pababayaan sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihandog ko siya sa inyo, at habang buhay na siya ay nakalaan sa inyo, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. So yun din nasawag nila sa English, sabi sa na Nazarite vow, na hindi puputol ng buhok. At of course, meron din isang tao na ganyan, si Samson. Well, Samuel, the word Samuel actually means ask from the Lord, hiningi sa Panginoon. At si Samuel nga ipinanganak, he was later, ito po si Samuel later on served as priest, judge, and prophet. So tatlo po yung kanyang naging posisyon. Unang-una siya ay naging sacerdote o pare. Siya ay naging hukom. Yung hukom nito parang deliverer. Puro siya yung leader na may executive power. Parang commander-in-chief ng kapanahonan na yun, at the same time judge din siya. So he was also a prophet. Isa po siyang propeta ng panahon no Israel. At bago si Samuel ang namamahala po at naglilingkod sa tabernakulo, ay ang pangalan niya ay si Eli o si Eli. Yan mababasa natin sa 1 Samuel chapter 2 verse 18, chapter 3 verse 19 and 20, and chapter 7 verses 3 to 6. Hindi ko na po babasahin lahat yan. Kung narinig nyo, pwede nyo i-take notes o kaya mag-comments kayo. Pero kung meron kayong YouTube channel, makikita po nyo yung mga bersikulo yan kasi naka-outline po yan. So sa ating pong pag-aaral, 4 po na parte ang ating tatalakayin tungkol sa tinatawag nating child dedication o ang pag-aalay ng mga kabataan sa Panginoon. Isa pong pag-aaral ito. Number 1, child dedication during the period of the judges. So ano po ang ginagawa nilang mga tinatawag ng practices nung kapanahonan ng mga hukom or judges, deliverers? Okay? God's covenant with Moses on child dedication. Ano naman ang inutos ng Panginoon sa kay Moses nung panahon na ng mga Israelita tungkol sa tinatawag nating child dedication? Number 3, child dedication during the New Testament time. Ang pag-aalay ng mga kabataan noong kapanahonan ng mga apostoles. New Testament times, ito po yung nagsimula sa pangangaral ni Kristo taong 30 Anno Domini, and later on hanggang po sa panahon na natin, ito pa rin yung tinatawag nating New Testament. Bagong testamento, bagong tipan, bagong kasunduan sa ating Panginoon Diyos. And number 4, in the last part of our discussion, child dedication, is it an optional and harmless practice? Ang pag-aalay ng mga kabataan sa Panginoon, ito ba ay matatawag nating optional? Ibig sabihin optional, hindi talaga utos. O kaya naman, harmless. Hindi po makapagdudulot ng pinsala sa mga gumagawa nito, sa iglesia man, sa pamilya, at siyempre yung bata. So let's now go to our discussion. First part of our lesson is, what was the child dedication practice during the period of the judges? So nang kapanahonan ng mga hukom, judges sa English, Tagalog hukom, ano po ang ginagawa nila noon? As understood today, this ceremony did not exist during the period of the judges. So katulad ng kapanahonan natin ngayon, yung tinatawag nilang child dedication practice or ritual, wala po ito sa panahon ng mga tinatawag nating hukom. Panahon ni Eli, panahon ni Samuel, panahon ni Samson, etc. But setting a child apart for God's service was clear with the story of Samson. So later naman, pagbabasahin natin yung kwento ni Samson, ito po ay napakaganda
sapagkat yung mother o nanay ni Samson talagang inihandog niya si Samson, at si Samson of course naging hukom, deliverer, at the same time siya po ang lumaban sa mga taga-Pilistia para mapatuloy ang lahi o tribo o bansang Israel noong panahon ni Samson. Sa Judges chapter 13 verse 3 to 5 recorded a God-initiated consecration for a specific purpose. So dito po sa Book of Judges, so mga hukom, Kapitulo 13, talatang 3 at 5, meron pong isang record ng paghahandog sa Panginoon para sa isang layunin. At yun pa nga yung tungkol kay Samson. He was dedicated by his mother to the service of the Lord. Pero hindi siya naging pare. Hindi rin siya naging propeta. Ano po ang naging role o gawain ni Samson? Si Samson po ay naging judge, hukom. Yung judge during the time of the judges, sila rin po yung namumuno, parang leader sila na kakalaban sa mga kalaban ng mga Israelita, katulad ng Philistines or Philistia, etc. So, yun po ang ibig sabihin ng salitang judge. More or less deliverer, or para sa ibang termino, parang commander-in-chief. Well, dito sa kwento natin sa period of the Judges, there was an angel of the Lord who appeared to Manoah's wife. Itong si Manoah, ito po yung father ni Samson. Nagpakita yung isang anghel sa kanyang mother ni Samson, hindi pa siya pinapanganak, and told her that she would have a son. So sabi ng anghel kay Mrs. Manoah, magkakaroon ka ng anak na lalaki. At of course, nung mapanganak na si Samson, ang tawag sa kanila yung Nazarite vow, mula pa sa pagkabata o hindi pa siya naisisilang, meron ng parang sumpa or promise na siya ay dedicated to the Lord. Ano po ang gagawin nito? Siyempre, yung mother hindi rin pwedeng uminom, hindi siya pwedeng, may mga bawal po sa mother. At isa na yun yung pag-inom ng alak. And Samson, of course, when he grew up, hindi pinutol ang buhok ni Samson. Nandun po ang kanyang lakas. Hindi rin siya uminom ng alak, pati yung paghawak ng mga patay, at hindi siya pwedeng mag-asawa nang hindi niya kapareho o kapwa na Israelita. Pero lahat yun, later on, sa buhay ni Samson, sinuway niya po lahat yun. Pero kahit na sinuway ni Samson yung mga bagay na yun, ang Panginoon ay hindi pa rin umalis sa kanya. Tinulungan siya sapagkat siya po yung parang deliverer, hukom, commander-in-chief ng bansang Israel nung panahon na yun. So, may kwento rin po tungkol kay Samson. Alright? So, sabi natin, hindi siya magpapaputol ng buhok. Kaya later on, makikita natin ang pinutol yung buhok niya ni Delilah na wala pa yung lakas ni Samson. He would take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. Yun talagang role ni Samson. Siya ang parang commander-in-chief, deliverer, judge ng mga Israelita, bansang Israel, laban sa mga taga-Philistia or Philistines, sabi na natin. Alright. Samuel's case was different. He was lent to God by his mother, and later he served Israel as priest, prophet, and judge. So dalawa pong uri ng paghahandog sa Panginoon, yung kay Samuel para siya ay maging saserdote o pare, para maging propeta, at at the same time he would be a judge or deliverer or commander. So tatlo po yung naging trabaho ni Samuel. Mas marami siyang trabaho at gawain kaysa kay Samson. Si Samson malakas, yun lang po ang binigay na parang power o kapangyarihan na binigay niyang Panginoong Diyos kay Samson. Kaya minsan nakalaban niya yung mga Philistine. Wala siyang armas. Yung armas niya isang buto lang na isang hayop, at sobra mahigit sa 1,000 yung napatay po ni Samson. So yun po yung period of the Judges, yung tinatawag nating child dedication. So wala pong talagang ritual, kung hindi ipapahayag lang ng mga nanay sa Panginoon na ito ay inahandog namin para maglingkod sa inyo, Panginoon. Now let's go to the child dedication practice during the time of Moses. God's covenant with Moses on child dedication. Mayroon bang batas na ibinigay ang Panginoon Diyos sa mga Israelita, lalong-lalo na ng panahon ni Moses?
Alright. Sa Exodus chapter 13 verse 1 to 2, God commanded the Israelites, "Sanctify to me every male firstborn." So sabi ng Panginoon, i-separate nyo ang mga lahat ng lalaki, pati na yung mga hayop, na lahat na panganay. So all the firstborn, lahat ng panganay, mga hayop man, mga lalaki, sila ay iaalay sa Panginoon. Bakit gawin ang practice nila? Ganito po ang nangyari. Noong ang mga Israelita ay nasa Ehipto, at sabi ng Diyos kay Moses, maglagay kayo ng mga dugo sa inyong mga pintuan, mga poste, at dadaan yung angel of death, at lahat ng walang dugo ay mamamatay ang kanilang mga panganay na anak, pati na rin ang kanilang mga hayop. Yung mga taga-Ehipto, wala silang mga dugo sa kanilang mga bahay, mga pintuan, poste. So nangamatay lahat yung kanilang firstborn children and firstborn na mga animals. Pero yung mga Israelita, dahil may dugo sa kanilang mga pintuan, sa kanilang poste, hindi po sila dinaanan ng angel of death para patayin yung mga panganay. So yun po yung original na kwento kung bakit ang mga panganay ay dapat ihandog sa Panginoon, pero pwede mo ring bawiin o bilhin ang kanilang buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay. Meron po mga discussion dyan mamaya. So this emphasizes, brothers and sisters, that all firstborn creatures, children or animals, belong to God. But they could also be redeemed. Pwede silang bilhin. Under the Mosaic law, our Lord Jesus Christ, when He was still a child, ng bata pa si Jesus, siya ay binawi ng kanyang mga magulang at nagbayad po sila ng 5 shekels. Shekels parang panahon nila yun. Yun ang pera nila. At naghahandog din sila ng isang tupa na lalaki, male lamb or a young goat to serve God. Okay, so binibili ang buhay ng isang panganay na anak at magbabayad sila dun sa mga saserdote sa templo o sa tabernakulo. Now, the covenant of God with Moses did not include child dedication as a formal rite. So ngayon pong panahon, mayroon tayong parang seremonya tungkol sa child dedication. Ihahandog mo sa Panginoon. Hindi po kapareho ng kapanahonan ni Moses yan. Hindi ganun kakomplikado. Simple lang noon. But God commanded the dedication of every firstborn male as belonging to the Lord to be a memorial of the Exodus from Egypt. So, sinabi ko na kanina, bakit kinakailangan na ihandog yung mga panganay na hayop, panganay na mga anak sa Panginoon? Ito po ay para maalaala nila na sila ay tinulungan ng Panginoon Diyos na makalabas sa Ehipto. You know how many years the Israelites were slaves of the Egyptians? 430 years. Almost ganyan po katagal ang pagkakaalipin ng mga Pilipino sa mga Espanyol noong kapanahon na nakaraan. Now, it's also a reminder to teach the children of God's mighty deeds. So yung memorial na ito, child dedication na ito, panganay ibibigay sa Panginoon, isa pong paalaala ng mga napakaraming himala na ginawa ng Panginoon Diyos ng kapanahonan ni Moses doon sa Ehipto at hanggang nakalabas sila sa Ehipto, hanggang po sa Mount Sinai. Doon marami ring ginawang himala ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Moses. Now, Christians today, tayo po mga Kristiyano, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan ng Diyos kay Moses. That was the Old Testament time. Tayo ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, we are now under the New Testament time or period. Bagong kasunduan, baro at tulag no, sa Ilocano po. And of course, ano po ang purpose kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan ng Panginoon kay Moises? Well, considered a temporary covenant for ancient Israel. It was a temporary, pansamantala po lamang na tinatawag nating kasunduan ng Diyos sa mga Israelite ng panahon ni Moses.
According to the Apostle Paul in the book of Galatians chapter 3 verse 24 and 25. Ayon kay Apostle Pablo, sabi niya dito sa Galatia 3:24-25, the law serve as a guardian or tutor to lead people to Christ so they could be justified by faith. Ulitin ko po. Sabi ni Haring Apostol Pablo, ang kautusan na binigay ng Diyos kay Moses ay parang isang tagapagturo, isang guro na para ihatid ang mga tao sa kapanahunan ni Kristo para sila ay maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa kay Kristo o sa Diyos. So in the Old Testament, marami pong batas o kautusan. Dapat sundin mo lahat yun. At kung ikaw ay hindi nakasunod, kahit isa man lamang, ituturing ka po na makasalanan. At may batas pa doon sa Lumang Tipan na pwede kang patayin. Ano po yung example na yun? Kung ikaw ay nagtrabaho sa araw ng Sabado, nagluto ka, naglakad ka ng malayo, pwede ka pong patayin sa araw na yun, araw ng Sabado, kasi hindi mo sinunod ang utos ng Diyos na mamangahinga ka, magpahinga ka sa araw ng Sabado. Because God rested on the seventh day when He created the world, and so God commanded also to the Israelites hanggang sa mga panahon ng Panginoong Jesucristo. Wala na po ngayong kapanahonan kasi wala na yung Old Testament law na ang araw ng Sabado ay igalang. Paano igagalang? Huwag silang magtrabaho, huwag silang maglakad ng malayo, pati nga pagluto. Bawal. At kung sinuway mo yan, ang punishment o parusa ng pagsuway ng araw ng Sabado noong kapanahonan yun, binabato nila hanggang mamatay. Ngayon, may mga tao ngayon, tawag sa kanila ay Seventh-day Adventist Church, sinusunod po nila yung 7-day na batas na hindi sila nagtatrabaho, namamahinga lang, etc. No? Pero ang problema, hindi nila sinusunod yung parusa. Sinusunod nila yung batas, pero yung penalty o parusa, punishment, hindi po nila sinusunod. Or else, patay na lahat yung mga miyembro nila pag sinunod nila kasi stricto po yung Old Testament law ni Moses. So today, brothers and sisters, for your information, we are not under the Old Testament law. We are now under the New Covenant of Christ, and of course, ang pagiging matuwid, justification is by faith in Christ. Hindi na po sa pagsunod sa kautusan ni Moses, sapagkat kung sa totoo, wala naman pong nakasunod ng perfect 100% sa batas ni Moses nung panahon ni Moses hanggang sa panahon ng mga apostoles at hanggang sa ngayon. Now let's go to the third topic. Child dedication during the New Testament time. Mayroon bang inaalay na mga kabataan nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo? Bago namatay si Kristo, hindi pa po yung New Testament. Ang turing doon, Old Testament. Ang simula po ng New Testament o bagong kasunduan ng Panginoong Diyos sa mga tao ngayon, katulad nating Kristiyano, ay nagsimula po yan pagkatapos na mamatay si Kristo sa cross. Bakit ganon? Because according to the law, a testament or a law, an agreement, will only take effect after the death of the testator. Ayun po sinasabi sa Hebrews chapter 10. Ulitin ko po, ang bagong kautusan ay natutupad lamang kapag namatay na ang gumawa ng kasunduan na yun. Example, isang mayamang tao, buhay pa siya, gumawa siya ng testamento o kasunduan, covenant, na sa kanyang kamatayan, ang kanyang mga ari-arian ay mapupunta sa iba't ibang anak niya, mga kamag-anak, etc. No? Ngayon, habang buhay pa siya, hindi pa po epektibo yun, hindi pa gumagana yung batas na yun. Ngayon, ganun din po sa spiritual, pagkatapos na mamatay ng ating Panginoong Jesucristo, saka po lamang naging effective ang New Testament law. So during the lifetime of Christ, buhay pa si Kristo, mga apostoles, hindi pa po effective yung New Testament. Pagkatapos na mamatay ni Kristo sa cross, doon po nagsimula yung New Testament, bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao, sa ating lahat, at ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sundin ang lahat ng kanyang kautusan. Maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid. So I practice therefore
rooted in biblical precedent and Jewish tradition. So ito po ginagawa ng mga tao ngayon, yung child dedication na yan, tinitingnan po nila yung Old Testament. Pero hindi po utos. Sa Mark chapter 10, verse 13 to 16, at sa Lucas 18:15-17, when parents brought their children to the Lord Jesus, Jesus Christ welcomed them and embraced them and blessed them. So ito parang ginagawa nilang batayan ng child dedication. Dinala ng mga magulang yung kanilang mga anak kay Jesus at sabi ng Panginoon, "Let the children come unto me, for to such belong the kingdom of God." Of course, yun, nangyari yun. Panahon pa ni Kristo, yun yung tinatawag nating Old Testament pa yun. Wala pang New Testament doon. So yun, parang ginagawa nilang batayan sapagkat sinabi raw ni Kristo ang kaharian ng Diyos ay para sa mga kabataang yan. Truly, Jesus Christ loved the children and encouraged their parents to bring them to Him. Tama naman. Sabi namin ni Kristo, "Let the children come to me." Pabayaan yung lumapit sa akin ang mga kabataan, mga below 18 years old. This dedication serves as a foundation for the children's faith, hoping that they too shall follow Jesus. But does not necessarily mean na dahil inihandog mo sa Panginoon yung anak mo, ang decision making para sumunod sa Panginoon ang isang bata, pagdating niya ng age 18 or age of accountability, nasa bata pa rin yung desisyon na sumunod sa Panginoon sa ngayong kapanahunan. But during the time of Moses' time, during the time of the Judges, iba po yung kwento. Si Samson, si Samuel, nang inihandog sila ng kanilang mga magulang, talagang naglingkod sila sa Panginoon Diyos. That was different time. Iba rin po yung ating kapanahunan. Now, let's go to the last part of our lesson. An optional or harmless practice. Ang child dedication po, ang emphasis natin sa pag-aaral ito, it should be optional. Pag sinabi natin optional, hindi po requirement. Hindi dapat iutos sa mga miyembro na bawat anak nila, lalo na yung panganay, ay ihandog sa Panginoon. Nasa mga magulang po yan. Wala pong utos ang Panginoong Diyos. Si Kristo, wala rin pong utos ang mga apostoles tungkol sa tinatawag nating child dedication. At, of course, ang tanong, is it a harmless practice? Pag ginawa ba ito ba ay magdudulot ng kasalanan sa mga gumagawa, kaguluhan sa iglesia? Of course, generally speaking, dahil hindi ito commandment ng Panginoon Diyos ni Kristo, ang mga apostoles, it would be harmful. Magiging masaklap para sa gumagawa ng mga kapatiran, masaklap sa iglesia. Bakit? Malilito yung mga miyembro, wala naman palang utos na ganyan, tapos gagawin ninyo. So, it is not therefore a harmless practice. It is optional, of course, but it is not harmless. In other words, harmful. Makakapagbigay ng kalituhan, kaguluhan sa mga miyembro, sa iglesia, at ano na lang sasabihin ng mga outsider, ayan palang mga members ng Churches of Christ, ganyan pala sila. So, hindi sila nakakasundo. Yet, it must be recognized, brothers and sisters, that there is no explicit biblical command that mandates this ritual. So, hindi po inuutos ng Panginoon Diyos ni Kristo, ng mga apostoles, sa tinatawag nating bagong tipan or New Testament time. Of course, tradition nga yan. Nasa Kanya yan. Pero hindi po utos ng Panginoon yan. Walang utos ang mga apostoles, walang utos ng Panginoon sa kapanahunan na tinatawag nating New Testament time. New Testament scripture, parents to perform spiritual in the church or on a Sunday. Lalo na paglinggo, wala pong utos na dapat gawin yan. It may serve as a meaningful expression of gratitude to God for the gift of a child, yet it remains a tradition and not a biblical command. So, ulitin ko po. Pwedeng maging pasasalamat mo sa Panginoon, nagkaroon ka ng anak, lalo na pag lalaki, panganay. Subalit, wala pong sinasabi sa Biblia na gawin itong parang ritual, practice sa iglesia, at dapat sundin. In other words, magiging ritual, maging usual practice na sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Kristo. Such a ritual, though not harmful in one sense,
confer no spiritual merit or blessing to the child. So sabi ko kanina, hindi siya harmless, harmful. Not harmful in real sense, debatable po yung word na harmful. Makapagdudulot ng kaguluhan. So mas maganda kung wag na lang gawin. Why? Pag binigay mo yung Panginoon mo yung anak mo sa Panginoon na dedication na gano'n, sigurado ka ba na yan ay lalaki na matino at maglilingkod sa Panginoon nang walang guidance ng parents? Siyempre, kailangan tulungan pa rin ng mga magulang ang bata na inihandog sa Panginoon. It is not automatic dahil inihandog mo na sa Panginoon. Diretso, paglaki niya, magiging servant of the Lord, magiging faithful sa Panginoon, magsisilbi sa Panginoon, hindi po automatic yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ano sabi ni Haring Solomon, Proverbs chapter 22, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So train up, ibig sabihin, sanayan mo, may pagtuturo, may ehemplo, etc. So yung ganun pong ibig sabihin ni Haring Solomon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So anong ibig sabihin? Consistent, day-by-day exemplary guidance and instruction provided by the parents or the guardians or caregivers. So in other words, consistent, araw-araw yan, tuturuan mo, ay hindi mo siya pababayaan. Ngayong kapanahonan, iba na po ang kabataan. Sabi nila, sa halip na maging masunurin, nagiging matigas na ang ulo. Bakit? Kasi kung minsan, napapabayaan sila. Pinapabayaan lang. Anak, huwag mong gawin yan. Hindi naman sinunod ng anak. Sabi ng magulang, bahala ka sa buhay mo. Hindi po ganon. Kailangan consistent, may guidance, at dapat stricto, at ang disiplina ay tuloy-tuloy. Hindi po yung nakukonfuse yung bata ngayon, pwede ngayon, later on, hindi. So, have you chosen to express gratitude for the gift of child is up to you. Ngayon, yung bigay mo sa Panginoon, nasa sa iyo yan. Kung gusto mong ihandog siya, personal mo yan. But it is not a requirement of the church. There is no command from the Lord Jesus Christ. There is no command from the apostles. So, personal choice mo yan. At of course, pag may ginawa tayong bagay sa loob ng iglesia, titingnan natin, iingatan natin kung ito ba ay makapagbigay ng kaguluhan o kapurihan sa ating Panginoon Diyos. As I said a while ago, Proverbs 22 verse 6, sabi niya po rather ni Haring Solomon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So yan po ang ating leksyon sa subject matter na pinamagatan kong child dedication, ang paghahandog ng mga kabataan sa Panginoon, at isa ng inquiry, isa pong katanungan kung dapat gawin. At sa ating pong konklusyon, sa last part ng ating lesson, it can be optional, it is not a command, but we should think na hindi ito makakaapekto sa iglesia, sa mga magulang, pati na rin sa bata na inihandog natin. We have to pray for wisdom, but of course, last words, walang utos ang Panginoong Jesucristo sa kapanahonan na tinatawag nating New Testament time. Wala rin pong utos ang mga apostoles tungkol sa child dedication o paghahandog sa mga bata sa Panginoon in a ritual or ceremonial style sa loob ng iglesia, lalong-lalo pa sa araw ng linggo. Sa ating po magtatapos, brothers and sisters, marami po salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating programang Know Your Bible program dito po sa YouTube and of course sa radio. Conclusion po, child dedication is a matter of choice for the parents and the local church. As I said kanina, choice nyo, pinili nyo, pero kailangan tingnan nyo kung walang masamang epekto ito sa mga magulang, sa anak, pati na rin sa iglesia, at kung ano naman ang sasabihin ng hindi pa miyembro ng iglesia ng ating Panginoon. We have to pray for wisdom. Jesus Christ said, you nullify the word of God for the sake of your tradition. Sa Matthew 5 verse 6, Jesus Christ condemned the Pharisees and the Sadducees because mas itinataas nila yung kanilang mga kaugalian kaysa sa utos ng Diyos. Ano pong example dito ng ating Panginoon Diyos? Yung mas mataas yung tradisyon o kaugalian kaysa sa utos ng Diyos. Ganito po yan. In the Old Testament, God said to Moses, honor your father and your mother so that you will have long life, etc. No? Pero
Ang honor your father and mother, ibig sabihin, pati sa kanilang katandaan, tutulungan mo sila kung may mga pangangailangan sila. Wala na silang kinikita, matatanda na. Pababayaan mo ba yung mga magulang mo na magpapanimos? So, ang mga Hudyo, may practice po sila nung panahon ng mga apostoles ni Kristo. They have the word kurban. Yung kurban means handog sa Panginoon, dedicated or given to the Lord. So yung mga Pariseo, mga Sadduceo, they would neglect their parents in their old age kasi sabi nila yung kanilang itutulong daw sa kanilang mga old parents na ihandog na raw sa Diyos. So they make an excuse of themselves because of that tradition. Winawalang bahala nila ang utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Honor your father and your mother, especially in their old age. Yun po ang sinusuway ng mga Pariseo at Sadduceo. Kaya sinabi ni Kristo, you nullify the word of God for the sake of your tradition. Winawalang bahala nyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga kaugalian. Tuloy natin sa verse 9. Jesus Christ said, they worship me in vain, teaching for doctrines the precepts of men. So yung pagsunod ng tradisyon, kaugalian, isa pong pagsamba na walang halaga yan, sapagkat yun ay utos lang ng tao. Anong mas mataas? Utos ng Diyos o utos ng tao? So the Apostle Paul gave this warning in Romans 14:23. Whatsoever is not of faith is sin. Kung wala sa pananampalataya natin sa kay Kristo, walang utos sa mga apostoles, walang utos ng Panginoon, yan po ay napaka kasalanan sa Panginoon. Romans 14:23. Whatsoever is not of faith is sin. Sabi ni Apostol Pablo. So, brothers and sisters, let me invite you, especially yung mga hindi pa nag-commit sa Panginoong Jesucristo. If you are not yet in Christ, you have to do the following things. Number 1, ano sabi ni Kristo sa Marcos 16:16? He who believes and is baptized shall be saved. Ang sino mang naniniwala sa akin na babautismuhan ay maliligtas, subalit ang hindi sumasampalataya habang buhay pa siya, nakalaan na po yung kaparusahan. He's already condemned. Ano pa sabi ni Apostle Peter? Acts 2:38. Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Kristo, pangalan ni Jesus, sa kapatawaran ng inyong makasalan at tatanggapin ninyo ang kaloob, pananahan ng Espiritu Santo sa inyong buhay. And of course, ano sabi ni Pastor Pedro, 2 Corinthians 6:2, ngayon ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Now is the acceptable time. Huwag mong i-postpone. Kung nalalaman mo na ang dapat mong gawin para maging Kristiyano, do it now, sabi ni Apostol Pablo. And of course, please remember that Jesus Christ always invites everybody na hindi pa sumusunod sa Kanya. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek, lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, makakatagpo kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa. Manalangin po tayo mga kapatid. Our Father God in heaven, marami pong salamat sa leksyon. Marami pong salamat sa aming mga sponsors, lalong-lalo ng White Sparrow Church of Christ, World Radio International, mga kapatiran natin na sumusuporta sa gawain sa Panginoon, Kapitán Rico J. Canas and Sister Sally of San Fernando City, Pampanga, Brother Ed and Sister Viola Lauder sa California, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila, Sister Rose and June and Talasco of Canada, Brother Nards Tuanyo and family, si Bibing, si Grace, si Romel, and of course Sister Grace. And we pray for everybody. Sana pagpalain ng Panginoon ng ating programa. I greet my sister in Cebu. Sana gumaling siya. She's having medications and of course dialysis. Panalangin po natin mga kapatid ang lahat na nabibigatan at nagkakaroon ng problema sa kanilang kalusugan. Ito po lahat, tinatawag natin sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Lakip ang paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagpapatawa din sa mga nagkasala sa atin. Maraming po salamat and God bless us all. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, for He is glorious.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.